Ay, magandang gabi mga boss, mga camping, mga kabunyog. Oy, salamat sa dumadag subscriber, no, mga friend. Ginabi. Oo. Wala kayang magagawa talaga ang gobyerno rito kay Harry Roque. No, mga friend. Ano ba sa palagay nyo? Ako, tingin ko rito talagang medyo malala na tama nito eh. Pakinggan natin, ha? Tingnan mo mga pinagsasabi nito. At unang-una po, maraming salamat po dahil bagamat isang buwan lang nakalipas, fresh na fresh pa rin po ang sakit ng ating mga damdamin sa ginawa nila sa mahal nating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung nanonood po kayo dun sa aking mga vlog, ang sabi ko, tumatamis ata ang mangga dahil nakita naman natin kung anong nangyari sa Senado. Nadidetalye na kung paano nila pinagplanuhan taon ng binilang para makidnap at mawala bilang... Kukunti na ho yung nakikinig dito sa baliw na to, sa totoo lang. No? Kung ano nila sinasabi. No? Lumala talaga siya eh, no? Tinik sa kanilang mga plano na magkaroon na naman ng Marcos forever. Sabi nila, huwag daw ako magpolitikal. Magdadasal na lang ako mamaya. Politikal na sasabihin. Pero hindi po dapat magpupa ang sakit ng ating mga loob. Dahil ang ginawa po nila, hindi lang po nila kinidnap ang pinakamahal na presidente sa kasaysayan ng ating bayan. Linabag po nila ang soberenya ng ating bayan. Linabag po nila ang jurisdiksyon ng ating mga hukuman. Binawaliwala nila ang pagiging malayang bansa natin. Binaliwala nila ang tinatawag natin na rule of law. Ano kaya ang mangyayari kung kidnapin din natin sila pagdating ng panahon para mapawalis sa Pilipinas at mapakulong at mahatulan ng mga dayuhan? Golden rule lang po yan. Minsan at silang napalaya. Hindi kaya dapat madisbar to? Kung naririnig to ng mga ng Supreme Court itong pinagdadaldal nito. Gadon, ba't hindi mo ipadisbar din to, no? Alam ko nag-file na si Gadon ng disbarment dito kay ano eh, kay Sara Duterte. Ito dapat madisbar din to eh. Layas sa inang bayan natin. Ngayon, ang ginanti nila, pinalayas din nila ang ating pinakamamahal na Rodrigo Roa Duterte. Ang pagkakaiba, nang pinalayas sila sa Pilipinas, kinasuklaman sila, sinusuka sila. Samantalang ang Presidente Duterte, hanggang ngayon, iniiyakan ng marami dahil narito ngayon sa isang dayuhang lugar. Hinuhusgahan ng mga dayuhan na alam natin na pinakaayaw mangyari ng ating mahal na Presidente. Huwag po tayong makakalimot. Huwag tayong magpatawad. Dahil yan po talaga ang ating pagkakamali. Nung minsan, nagpatawad tayo. Walang nakulong sa kanila. Sa kabila ng pagnanakaw, sa kabila ng pagpapatay, sa kabila ng paglalabag ng karapatang pantao. Ang nangyari, dahil tayo ay nagpatay. Bukok talaga ng mga friend. Eh, yung mga sinasabi niya ang pagpapatay, lahat yun ang ginawa ng amo niya, pinakamamahal niyang Rodrigo Duterte. Awad, umulit ang kasaysayan, mas mabangis pa. Dahil alam nyo naman po na ngayon, sa ilalim ng administrasyon ng Marcos Jr., pinakamatinding kahirapan sa Pilipinas. Lantaran ang kriminalidad. Nawala ang kapayapaan sa ating mga komunidad. Tanga na, buwisit ka. Kaya sabi mo, nung panahon ng amo mo, lantaran ng patayan. Alam niyo mga friend, duda ako talaga eh. Dito sa mga nangyayaring kriminalidad sa Pilipinas. Yung mga kidnap na yan, puta. Hindi kaya may karga to? Oo, kasi marami silang hawak na ano mga boss eh. Na mga talagang mga
mamatay tao, tsaka yung mga ano, di ba? Si Sara Duterte, kumausap na ako ng papatay. Oh. No joke, di ba? Oh. Tapos, itong nangyayaring kidnapping, masaya pa si, yung ano, tawag ito, yung number 2 ni Digong, di ba? Oh, congratulations, yan ang gusto nyo. Parang gano'n eh, oh. Malalim mo to. Talagang pag hindi naayos yung gobyerno ni Marcos to, hindi ako Marcos ha, pero talagang siya lang ang pwedeng dumispatcha na rito eh. Anyway, nadispatchan niya na yung ulo. Pero yung mga galamay, kagaya nito, oh, paano mo ikakahunto? Oh, sabagay si Bato, mukhang susunod na yan. Oh, yan yung mga Bongo. At saka yung mga kaso ng mga nakasampa kung bakit ayaw umusad, no, sa Department of Justice. Dapat ito binibigyan ng prioridad eh, ng Department of Justice eh. Sa ano ngayon ha, mga pre ha, sa kasalukuyang agos ng mga nangyayari ha. Oh, hindi na dapat ano magpatumpik-tumpik dito eh. Dapat ito agad. Itong klase ng daldal nito, disbar na dapat ito agad eh. Kung talagang gagalawin ha, kung talagang didiinan ha. Kasi wala na sinasabing matino ito eh. Oh, tiyo. Lumakas ang mga terorista, ang komunista, ang CPP, NPA. Kapit-bisig pa ngayon ng Kongreso. Nawala ang ating kalayaan ng malayang pananalita. Yung mga tanga naman tama, correct. Sabi ng mga gunggong na nakikinig dito. Lumakas ang droga. Ang mga vloggers. At kinokontep ang mga gaya ni Harry Roque. Sabi nila, ako daw Dapat sa'yo, binibitay ka eh, walang yake. Kung ano dinadaldal nito, no? ay magpapabagsak ng gobyerno. Umanhin niyo po. Dahil kung kaya ko lang gawin yan, ginawa ko na po yan. Yes. Dahil hindi na po natin maatim ang paghihirap ng sambayanan sa ilalim ng Marcos Jr. Tama. Patuwarin niyo po ako na hindi ko nagawa ng pabagsakin ng gobyernong yan. Dahil ako po ay nag-iisa lamang. Walang armas. Buti alam mo, nag-iisa ka lang, gunggong. Puta na to. Paano pa babagsakin? Nag-iisa ka nga lang, hindi ka makauwi dito sa Pilipinas eh. Kailangan talaga yung bongbong tapusin niya na to. Hindi hihinto itong mga hayop na to. Oo. Ordinaryong mamamayan. Pero darating pong panahon, magsasama-sama muli ang mga Pilipino. Iparirinig ang boses sa buong mundo. Isusuka na naman ang hindi marunong magsilbi sa inang bayan. Ang tanong ko, kayo dyan sa Pilipinas, hanggang kailan kayo mag-aantay? Hanggang kailan kayo Tangina talagang dapat ito. Ano eh, nag-aano na siya oh, talagang sabagay, wala nang tasama ritong pero yun nga, maraming tanga eh. Dito nga sa Netherlands, oh, tingnan mo, marami pa rin. Pero kumonti na sila mga friend, kumukonti. Wala na. Palipas na yan, palipas na. magpapasensya? Hanggang kailan kayo magbibingi-bingihan? Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Nasaan ang hukbong sandatahan? Hanggang ngayon, bulag pa yung mga tangang naniniwala dyan sa amo mo. Tanga, abubo talaga to. Ewan ko, ang klase abogado to, nasiraan ng bait, ano? Pero laki kasi ng pera nito, hindi niya maipaliwanag. Mga pre. Oh, hindi niya maipaliwanag yung biglang yaman niya. Basta dumikit ka sa halimaw, biglang yaman ka talaga eh. Yan ang dapat at sikasuhin ito si Bongbong. Lahat ng dumikit dito. Oo. I-lifestyle check niya. Sigurado, malaki ang kwarta. Nasa saligang batas, kayo ang protektor. Hindi pa ba kinakailangan ng proteksyon ng taong bayan ngayon? Ang Presidente Duterte na inako ang lahat ng binibintang sa kasundaluhan. Dahilan kuya kung bakit siya ngayon nakakulong. Pinakulong sa dayuhang bayan. Hindi ba kinakailangan? Ano, baliw na talaga mga friend. Baliw na to. Dapat umaksyon yung gobyerno ni Bongbong dito. Unang-una, i-disbar na agad to. Marami dapat talaga hindi hinto itong mga hype na to. Sila Maharliko, yan ang mga grupo nito eh. Sino ba si Maharliko? Yung si yung Celes.
Lintik din kung makangak-ngak yun. Tsaka ito si Badoy. Oo. Anyway, may mga kaso na yata itong mga hayop na ito eh. Kailangan ni Presidente Duterte ng inyong mga proteksyon, mga kasundaluhan at kapulisan. Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang wala ng Pilipinas? Wala ng pera. Ang tagal na nahimik ng Pilipinas, diyan sa amo mo, hayop ka. Kaya ngayon, ayun, nandyan ngayon yung amo mo at yan. Nag-aano ngayon? Crimes against humanity kaso. Anong klase ito? Abogado. Dahil dinidisbar talaga itong mga ganitong klase abogado. Ang nagbubuhay na lang po sa Pilipinas, kayong mga OFW, dahil sa inyong mga padala, sa inyong mga mahal sa buhay. Wala na pong industriya. Ang yumayaman, mga cronies na lang ni Marcos Jr. Tama. Hanggang kailan tayo mananahimik? Yun na. Dapat magkayo lang. Kaya nga po ang aking pakiusap. Ito, yung sinasabi mo, Harry Roque, yung amo mo. Tingnan mo kung gaano kagaling. Harry Roque, ito, yung Panginoon mo. Bugok. Pakinggan mo. Anong religion mo? Iglesia ni Rodrigo. Kahit non-stop. Walang bawal, wala lahat. Sige, larga. Impierno kayo. Sa bungad pa lamang mga idol ay inyong maririnig na kanyang inihikayat ang taong bayan na umanib sa kanyang iglesia at tinawag na itong Iglesia ni Duterte. Pabiro man mga idol ang mga salitang ito, subalit para sa mga ordinaryong Pilipino mga idol at sa mga mananampalataya na hindi ganun kalakas ang kanilang paniniwala ay maaari silang maligaw kagaya na lamang mga idol na mga taong ito na nagtatawanan pa at tila masaya pa sa kanilang napakinggan. Alam naman natin Gaya ng sinabi ko, ito ang impyerno. Ito ngayon, si Satanas. Nagtatayo ng sarili niya reliyon. Iglesia ni Rodrigo. mga idol na ang ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay napakalakas ang impluwensya lalo na ang mga idol sa taong bayan. At dito nga mga idol ay marami ang sa kanya ay umiidolo at pati nga mga idol ang pagmumura ay na-adapt na rin ng ilan sa ating mga kababayan at ginagaya siya pati na ang mga kabataan ngayon na kung saan nga mga idol ay napakagaling na rin magmura. Impierno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Pumapunta tayo sa impierno, marami tayo. At di ba, malapit na tayo mag-take over. At sa mga susunod na video mga idol na ating mapapakinggan ay labis na nakakagulat nga mga idol na sa kabila ng pagmumura nga mga idol ng ating dating Pangulo ay makikita natin. Sipin mo mga friend, pinagtiisan ito ng Pilipino 6 na taon at kung hindi pa nagkaroon ng trouble itong Marcos at Duterte, puta na, hindi pa ibibigay ni Marcos to. Kung nanahimik tong hype na to, hindi bibigay to. Oo, kaya lang talagang pinwersang ibinigay dahil ayaw huminto to eh. Sa palagay nyo. Talagang kinahon to. Pero marami pa natitira. Nandun pa si Bato, nandun pa si Bongo. Ultimo yung kapatid niya eh. No? Ano? Lord, tuloy mo. Natin na tuwang-tuwa pa ang lahat ng mga nanonood sa kanya na para bang ang lahat ng sinasabi at naririnig nila mula kay Duterte ay sinasang-ayunan nilang lahat. Inisip namang ulol na to. Putang ina nila. Pag nakarinig ng putang ina, talagang sumisigaw yung mga kampo niya. Diba? Kaya marami na yung demonyo. Mula nung umupo itong halimaw na to, di ba? Okay, sila, tingnan mo. Para maintindihan ng mga putang ina. Kayong
sa Pilipino, tinig ko nga putang ina ninyo, tinigyan mo. At kung ang banal na kasulatan mga idol na ang Biblia ang ating pagbabasihan, ay makikita natin at mababasa natin mga idol sa Matthew chapter 15 verse 18 hanggang 19 ay nakasulat dito. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso nang gagaling at siyang nakakahawa sa tao. Pahiram itong vlog mo ha, Opinion Mo TV ha. One day ago ito, meron itong 55,000 views. Pagkat sa puso nang gagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, at mga pamumusong. Ang lahat ng ito mga idol ay naririnig natin at naiuugnay sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Alam nating lahat mga idol na masama ang magbintang sa ating kapwa. Subalit paano na lamang mga idol kung tayo mismo ang nakakarinig at nakakakita sa kanya. Subalit sa kabila nga mga idol ng ating naririnig mula sa kanya, ay marami pa rin ang patuloy na sa kanya ay humahanga, umiidolo at sumusuporta. Tinanon ako, and every time they said, we will cut our assistance. Sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, wag mo kaming gawing aso. Gago ka ba? Na hindi, walang resibo. Oh. The best president daw to, sabi ni Duterte. Ay nito si Harry Roque. At marami pang nagsasabi. Oo. Na ito raw best president ever. Putang ina, ano? Mapapamura ka talaga, putang ina, mga antasing demonyo to. At yung mga kampo nito, puta na pagdating sa survey, puta number 1, number 3, puta. Ano na? Ano nangyayari sa Pilipinas mga friend? Ha? Putang ina. Diyos ko. Kagimbal-gimbal na ho ito eh. Itong nangyayari, oo. Tapos, bring him home pa. Puta. Diyos ko. Pero God moves in a very mysterious way. Sino mag-aakala, ha? Talagang hindi ito bibigay ni Bongbong. Matigas na matigas si Bongbong. Hindi kami makiki-operate. Wala. I will not lift a finger. Kaya tuwan-tuwa si Bato nang kinausap niya talagang sagad tayo, hindi siya bibigay. Kaso binaboy nila ng todo si Bongbong eh. Lahat ng klase, puta. Hindi ho ako Bongbong ha, Leni Robredo ako. Pero talagang dapat ito madispatcha. Oo. Eh kung si Leni lang ang nanalo, tapos matagal na nadispatcha ito eh. Oo. Ha? Eto, bumilang pa ng taon eh. Kung si Leni Robredo ang nanalo, tapos na ito, matagal na. At malamang sa alamang, nakabalik na po tayo bilang miyembro ng International Criminal Court. Basta hingi na lang yan. Na matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Leche ka rin. Bemo, yan ang turo ng seminar ni Duterte. At kagaya nga mga idol ng dating Pangulo, ay walang pinagkaiba nga mga idol ang kanyang anak na si VP Sara Duterte. Ikaw naman, friend. Siyempre, alam nga naman mamunga ng durian ng mansanas. Siyempre, durian din. Na kung saan nga mga idol ay padalos-dalos din sa pananalita at hindi iniisip ang pagbukas ng kanyang bibig na kung ito ba ay magandang pakinggan para sa sambayan ng Pilipino na kanyang pinaglilingkuran. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Bilang isa sa pinakamataas na leader mga idol sa ating bansang Pilipinas, ay kinakailangan na sila dapat ay maging magandang ehemplo para sa kanilang pinaglilingkurang sambayan ng Pilipino. Hindi nga po pwede yan, Brad eh. Kasi ang gusto itong mga Pilipino na yata ngayon, yung pangit na ehemplo. Hindi na yung magandang ehemplo. Totoo lang, ha? Tignan mo yung survey, Brad. Ha? Magandang ehemplo ba yung mga nandiyan dyan? Mga senador nitong halimaw na ito ang nangunguna. Sa ngayon, ha? Oh, di ba? Ipe, Bato, Bongo, putik yan. Oh.
At ang pinaka si Haba na Baba. Oo. Galit siya dahil dinampot. Illegal daw kung ano-ano pinagsasabi nila, di ba mga friend? Talagang malalaho ngayon mga boss. Ewan ko kung paano matatapos ito ng gobyerno ito. No? Shout out, Atty. Claire Castro. Pino. At kung ang pagbabasing humuli natin mga idol sa banal na kasulatan na ang Biblia ay nakasulat dito mga idol sa Romans chapter 3 verse 13 hanggang 18 ang nakasulat dito. Ang kanilang lalamunan ay isang libingang bukas, nagsigamit ng daya sa pamamagitan ng kanilang mga dila. Ang kamandag ng mga ulupong ang siyang nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig Itong mga Duterte na to, Brad. Ito ay mga ulupong na binibiliban ng mga ewan, no? Ang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagbubuo ng dugo. Kagibaan at kahirapan ang nasa kanilang mga daan. Ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata. Ang mga nakasulat na ito mga idol sa banal na kasulatan ay hindi para Paano ang tatakot sa Diyos yan, Brad? Minumura nga lang yan ng Diyos. Stupido nga ang tawag niya. Ba? Tuloy mo, Brad. lamang mga idol sa pamilyang Duterte, kundi para sa ating lahat ng mga tao. Subalit hindi talaga mga idol maganda pakinggan at makita na ang isa sa mga pinakamataas na posisyon sa ating bansang Pilipinas, lalo pat ang dating Pangulo na si Duterte at ang Vice Presidente sa kasalukuyan na si VP Inday Sara Duterte, ay sa kanila pa natin mismo maririnig ang mga ganitong klaseng mga pananalita. Paano ka maka-retreat na yung Diyos mo pinako sa krus? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Hindi sila nagkamali. Putang ina, papatayin ko talaga mag-ako. Gusto ko, ang dali mo ulo niya ba? Sabi ko, sarili ko. Okay. Let's go to hell. Minsan lamang tayo mga idol makarinig sa buong buhay natin na ang pinakamataas na namumuno sa ating bansang Pilipinas ay napakagaling magsalita patungkol sa mga bagay na ito. Subalit nasusulat mga idol sa banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verse 7 at nakasulat dito, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kayo dito, sir. Marami kayong kasalanan kung anong pinagawa ninyo sa buhay ninyo. Impierno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Pumapunta tayo sa impierno, marami tayo. At maraming magagandang kasi sama pala nakapunta yung magaganda. Kala ko punta yung langit. Maganda, nandoon sa impierno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay totoo at magkasabay tayo sa mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Sa inyong mga narinig mga idol at napanood, ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? At kung inyong naunawaan mga idol ang reaction video na ito, Ang masasabi ko dyan sa video na yan, Brad, maraming tangang Pilipino na naniniwala sa halimaw, mag-amang halimaw. Hindi lang naman, lahat sila halos magpamilya, no? Puta. Grabe, no, mga pre. Makapanindig balaybo. Kaya nga, di ba, sabi ko, nung una ko palang makita pagmumukha na itong halimaw na to, kako, putang na, walang gagawing matinuto. Putang. Tama. Pero, sa galing niya, minanipulan niya ang kasandulahan at kapulisan. Binigyan niya sila ng magandang sweldo, lahat. Ginawa niya silang mga tauhan. Nagamit niya ng todo sa kanyang pagpapatakbo ng Davao Mafia. Mag-collab na tayo mga friend. Tsaka ito,
ang dahilan mga boss kung bakit tumaas sa survey sila Bato at saka yung mga kandidato ng Halimaw dahil sa kagandahan ng sayaw ng bata ni Kalatni. Tira! Tama na, naman si Kalatni. Oy, salamat my friend. Michelle, Edwin, Mike, salamat. Oh. Sabi ni Mike, mahirap ang hindi mayaman, pero masarap ang maging malaya. Happy Holy Week, my friend Karox. And all warriors. God bless us all. God bless. Mike. Oh, sumagot si Kalatni, oh. Thanks, sir. Thank you, sir. Appreciate it, sabi niya. Bless you, sabi ni Kalatni. Sumagot ulit si Mike. Bless you too, Iha. Happy Holy Week. Hindi siya Iha, Iho, friend. Lalaki si Kalatni. Ha? Number 9 sa like, sabi ni Mike. Elizabeth Iscareo. Good evening, Xerox. Ano naman kung magagaling ang abogado ang kinuha nila Duterte dyan. Yung mga ebidensya naman na gagamitin dyan labang kay Digong, sobra-sobra. At mismong si Digong ang umamin na dito. Makakalusot pa kaya siya? At sa dami ng ebidensya, wow ha, abangan na lang natin ang susunod na kabanata. Totoo yan. Ha? Tsaka alam mo, pag nakalusot ito, malabo talaga eh. Bakit? Putik. Ang mga abogado ng mga biktima, Pilipino, eto namang tatanggol, mga taga-ibang bansa, anong alam nilang nangyayari sa Pilipinas? Aasa lang sila sa dokumento. Pag nakakita nila, baka, sabi nila, puta, diyan ka lang, demonyo pala, baka iwan to malamang iwan to si Duterte na ito, mga nakuha niya, pero yun nga, laki bayad Ramon Ponce de Leon, shout out. Makikita natin labanan ng mga best of the best. Totoo yan. At saka hindi naman tulunggis. 7 taon yata yan. Puta na bago naglabas talaga ng warrant of arrest ang International Criminal Court. Ibig sabihin, hindi talaga pinag-aralan yan. Tapos eto ka ngayon, abogado, kukustyon-kustyon ka doon. Malabo yan. Parang tinalo nila mismo yung International Criminal Court sa tagal ng desisyon na yan para maglabas ng warrant of arrest. Diba? Simple lang naman At yun nga, meron pang divine intervention galing kay boss. Marilo Pabian, good evening po tayo at sa mga ka-warriors. David versus Goliath ang labanan. Sa huli, mananaig ang hustisya. Masyado lang mabuladas itong mga lawyer ni Diggs the Great. Pero tahimik lang at naghahanda ang ating magigiting na abogado ng biktima at maraming nagdarasal para makamit ang katarungan ng maliit na biktima. Lord, kasama ka po sa aming laban. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Elizabeth Iscareo ulit Kitang-kita dito kung gaano karami ang pera ng mga Duterte na to. Mga bigatin ang mga abogado at milyones ang bayad dito. Di ba, Sir Rox?
at alam naman ng buong Pinoy kung gaano ito kayaman. Pati mga mga anak nito ay at alipores. Wow, mga big time sila. Kaya nga halos magpakamatay sila nung hinuli ito at isurrender ito ng ating gobyerno. Iyak mga DDS dito. Diba, Sir Rox? Hindi dahil naaawa sila kay Digong, kundi yung perang pinakikinabangan ng mga ito. Diba, Sir Rox? Totoo, kinabang yung mga yan. E akala mo, mga may ganyan eh. Marilo pa biyan ulit, ha? Ano po ba ang katangian ni Haniletay? Ako sa impresyon ko po, impression ko pa lang sa aura niya at sa pananalita niya, talagang magiging compatible silang dalawa. Bakit po relax lang siya? Tila nasa isip niya, tiis lang at mapapasa akin din ang kaban ng yaman. Tama po ba ako, tay? Tama ka na. Pero pangalawang asawa siya. Wala yata siyang dokumento eh. Sila Sara, puta mababangis din yan. Glenda Dio. Shout out. Attorney niya gagawa ng paraan para makalabas ng dahig. Nakalusot man siya sa ICC dahil sa kasinungalingan niya at ng attorney niya, di sila makakalusot sa Panginoon. Totoo yan, Glenda. Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Di pa kayo nagkita ni Michelle Edwin? Hindi siya sa Ontario eh. Layo ba yun? AJ Reyes, shout out. Sa Roque, siya ang may nakunin na siya ng ICC. Tapos ngayon pinaglalaban niya ninyo, kundi ba naman kayo pogag? Ano ang pinapalakas lang niya loob niya? Wala namang malabo pa sa tita ng pusit yan. Pinagkukuha ninyo ang abogado, mga puti, di para po pinukpok ng bato ulo mo, digong nyo. Ano ka, hindi nakakalimutan ng mga puti pagmumura mo sa kanila. Tapos osahan ka, hindi mga tanga yan kung ano ang ginawa mo, hindi ka lalagpas sa puti. Alam nila na pinagmumura mo sila, kaya ikaw ang ginagawa ng Kengkoy ngayon. Ubus yung pera mo, uubusin nila yan pag pangbayad sa kanila. Totoo yan, AJ Reyes, kita nila kung gaano kayabang eh, di po tayo na. Pero ako, bukas natin pag dapat to. Mahaba-haba po ito. Sabi ni Randy Cruz, pupusta ako. Mga ngamote mga yan. Ngayon lang sila mag-aaral ng kaso. Totoo yan, Randy Cruz, Paano mo maipapaliwanag mga pag-amin ni Digong sa national media, plus so many evidence ng Filipino prosecutor na nananaginip mga yan. Totoo ka, di ba? Ngayon lang sila didepensa puta, 7 taon na yung kaso na yan. Yan, kalat ni Bayaw. Jokiano, shout out. Kung si BBM may first lady, si Digong nyo, may pers kabit. Buti kung yan ang pers kabit. Baka may manyak yan. Sabi nga, mahilig sa babae. Jokiano. Karox, yung mga abogado ni Digong na magaling daw, ngayon lang sila makakaranas ng talo. Yung pakialam nila sa talo. Basta yung milyones na dolyar, nasa bulsa na. Tatawanan pa yan ng mga puti. Ulul. Kala mo, pagtatanggol ka namin. Bukas ka. Oscar Regalario, shout out. Tama ang lineup ni Joel. Yun nga yung lineup ni Joel, doon na tayo, yun na yung boto natin, mga friend. Danilo Proilan, shout out. Patagalin lang ng 5 taon ng litisan. Pwede nang mabilyonaryo yung mga mabiburyong yan.
sa panahon na yan. Tagal naman, Danilo. Baka hindi na umabot ng Pasko yan eh. Baburyong na yung gago na yan eh. Felipe Garrido, shout out. Mundo Cheng, oh. Wala naman mga abogadong pinababa ang kanyang sarili sa kanyang mga kliyente. Lahat sila ay magagaling dahil sa perang ibabayad sa kanila. Totoo yan, mundo. Noel Tenko, buryong karaoke, para kang masisiraan ng ulo nun. Di ba? Totoo. Oo. Totoo yan. Mundo Cheng ulit, oh. Tapos mababalitaan niya eh. Si EP ang parating nag-aakay kay Hanilet. Naku, Mundo Cheng, oh. Yung mga Duterte at mga supporter niyan, DDS, ay parang naghahanap ng isang karayom sa kagubatan. Hindi na makalalabas pa ang killer na yan. At lalabas lang siya, malamang pantay na ang paa. O kaya naman, nasa garapon na siya at abo na. O, di ba? Mundo Cheng ulit, oh. At yung ibang tuta ni Digong ay mananagot din sa atin. Batas tulad ni na Aguirre, magkapatid na Cayetano, si Alan may sabit din sa patayan yung babaeng Cayetano dahil sa Pogo. Pulong 51 billion baste pagpatay sa Davao ng 7 sa 2 araw lang na marami pang iba. At abangan ninyo ang lahat ng kasamaan ay may katapusan. Totoo yan, mundo. Kaya lang mabagal eh. Pero anyway. Basta. Mundo Cheng, oh. Pero iba ang pagka-addict ng mga Duterte. Nasa kanila ng lahat. Una, addict sa kapangyarihan, addict sa pera, addict sa droga, addict sa pagnanakaw, addict sa kasinungalingan, at kayabangan. Nasa kanila ng lahat. Totoo, kompleto, mundo. Wala yata rito yung addict sa babae, Federico Mandaco. Sa tingin ko lang yung defense team ni Digong na mga puti ay after lang sa kikitain nila. Wala yang pakialam kung sino yan si Digong. Ang importante ay yung bayad sa serbisyo nila. Sila mismo patatagalin na yan. Biro mo 150 million kada buwan. Alangan namang katayin nila agad yung bibe na nangingitlog ng ginto. Yun lang yun. Alam ni Sara yan. Diba? Mundo Cheng ulit, oh. Ang lahat na pinaglalaban ng mga Duterte at mga supporter ng mga DDS ay hindi na mananalo dahil pusoy na sila ni Bongbong. At ikamamatay ni Digong ay pagkaburyong. Dati sanay sa kasiyahan, sikat, kahit saan pumunta, tapos ngayon para siyang nasa kahon ng sapatos. Totoo yan, Mundo Cheng. Nasasabi ko. Tatay Ato Cuartero, shout out. Sana abutin 10 taon ang investigasyon para dyan na siya mabulok. Totoo. Hindi aabot yan. Sumagot si Mike, oh. Mabubulok yan sa kanyang magandang kulungan. Kawawang Kibuloy. Pangit ang kanyang kulungan. Parehong bulok. Parehong bulok na bilyonaryo. Totoo. Tignan mo nangyari sa mga... Ay, nako. Rosauro Villanueva, shout out. Chupista Bunao. Good evening po, kuya, at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Ganyan ba ang walang pera? Ang abogado niya puro international talaga lang, ha? Wala yang pera. Sige, ipaubos mo ang pera mo. Pag mabilis mong nakuha ang yaman mo, mauuwi rin yan sa wala. Kung didiinan ng gobyerno ni Marcos, ubos talaga yan. Chupista Bunao. At yung paulit-ulit, yung kingdom nitong halimaw na si Kibalog, dapat yan talagang mabuksan lahat yan. Marami pa silang makikita dyan. Kaya nga lumabas si Kibalog, eh. Nung sabihin ni Toring, assault. Talagang, lumabas ka na dyan, ulul. Hindi na nagbibiro si Torre. Sabi siguro, labas siya. Chupista Bunao nito. Ayos ka, Jokiano. First kabit,
Chupista ulit to. Kasi kuya, nakita ng halimaw kung paano siya hangaan ng mga zombies. Ayun, namihasa lalo naman siyang ginaganahang mambastos. Magmura yan. Marami na po siyang tangahanga. Totoo yan. Puta na nung araw, pag magsalita ang mga ganyan mga presidente, talagang ingat na ingat. Anak ng puto. Ngayon lang lumabas yung ganyang klaseng kahalimaw na magdadadaldal ng puta. O ngayon, bukas pag-usapan natin yan ha. Blapper, tama si Waldy Carbonell at saka si Senator Trillanes. Duwag yan. Yung bunganga lang ang matapang. O ngayon, asan siya? Ako si Rodrigo Duterte. Bukas dapat yung inaasahan ko hindi lumabas eh. Yung tapang, wala eh. Bukas pag-usapan natin yan mga friend. Chupista Bunao. Kung walang magic, di sila mananalo. Pero pag nanalo silang lahat, alam nyo na, mga kuya at mga ka-warriors. Totoo. Whiskey, shout out. Daming dots ng puon ng dilim. Totoo. Chupista ulit oh. Grabe ka, Tia Deli. Una, seryoso. Si kuya magbasa ng talata mo. Tapos sa huli pala, ang joke mo. Sorry, Joel. Parang si Kirubin, DDS yata siya. Oh, medyo tamang duda rin ako dyan. Chupista. Whiskey do. Sabi ng puon ng dilim, alaw siya pera. Pero itong mga puting lawyers na to, mahal to. Oo. Nagkakandara pa yung, yung bagong lawyer daw niya, si Jacob. Chupista ulit oh. Hala, pagkasama ni Hanel at si Ipe, di may yakap na naman. Ingat ka Ipe, maraming galamay ang amo mo. Wala, nakakulong naman eh. Ted, shout out. Kung meron silang Jacob, the Goliath sa ICC, na ipinagmamalaki, meron naman tayong pastol na si David Juan de la Cruz na bubutas sa noo ni Jacob Goliath at kasamang babagsak ang mga naniniwala sa kalabang nabutas ang noo. Gulay ka na lang ngayon, Goliath. Whiskey do. Never nakaharap sa consequences itong demonyo. Kaya itong Hague episode ng buhay niya ay dapat lang. Totoo. Danny Lopez. Salamat po sa pag-shoutout. Okay lang mga friend. Basta tayo. Catwoman, shoutout. Raul Villanada. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless. Sunday sa inyo. God bless Raul. Raul ulit Parang imbudo ng pera ang mga kinukuha nilang mga abogado. Bagay maraming pera si Digongyo. Totoo, santag. Trillion yan, malamang. Pulong pa lang, 51 billion na nga, di ba? Sara, ilang billion? Billion eh. Lahat yan, puro billion po tayo na wala na mahanap buhay. Kundi mamuliti ka, billion po na. Si Bongo lang, billion niya. Dapat, naku, puta na pag talagang tinalupan yan. Kaso, putan, daming galamay sa gobyerno eh. Kita mo yung Supreme Court kung utusan nila, May bahasa. Ayon sa balita, 13 may estrado, appointe ni Digong, mga taga Davao pa. Shirley Jaser, Yung malasakit ni Bongo, malakupit yan. Ginamit lang yan ni Digong para sumikat si Bongo, para makilala ng taong bayan. Marami kasing uto-uto na naniniwala sa kanila. Porkit natulungan ng malakupit niyan, akala nila hindi galing sa tax ng taong bayan. Akala nila sa bulsa ni Digong at Bongo galing. Ay naku, hindi na yan makababalik si Digong. Marami pang ebidensyang darating. Kaya kahit magagaling yang mga attorney ni Duterte, wala yan. Hindi na yan makakauwi ng Pinas. Ang sa akin, basta may masama kang ginawa, balang araw sisingilin at sisingilin ka pagdating ng panahon. Karma na sa kanila yan. Totoo yan, Shirley Jaser.
Shirley ulit, oh. Singit ko lang po, Karox. Ano namang masasabi mo? Masasabi mo po sa nangyari kay Kerwin Espinosa? Anong say mo po? Totoo kaya yung sinasabi niya tungkol sa mag-asawang Richard Gomez? Pwede. Tagapagtanggol din ni Digong yang si Richard Gomez, eh. O, di ba? Ted, oh. Isa-isa nang nag-aalisan ang mga Duterte sa hanay ni BBM. Yon. Una, si Amy Nababa. Ngayon naman, aalis na Camille Villar. Inindorso na daw ni Sara si Camille Villar. Camille, ha? Dapat sisihin si BBM. Ang kinuha niya kasi sa kanyang alyansa ay mga Duterte. Kaya ayan ang nangyayari. Hindi talaga pwedeng pagsamahin ang bagoong at durian, parehong mabantot. Nabantotin to. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Friend Dolor Garcia. Amy Bingson, shout out, ha. Nantok na ako mga boss. Eman Escalona, nak, shout out. Sabi ni Friend Shervin, no? Impong ba siyang Team Tedeli po, kumakaway at bumabati po ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, ganito lang po yan, ano po, kahit pa po pinakamatinik, pinakamadulas at pinakabugoy na bugoy pa pong attorney ang ihambalos nila panlaban sa mga Team ICC, ampaw lang po yan, Sir Rox. No match po yung mga taga-kontrabulate na ipaparada nila pagdating sa hearing. Kasi po, Sir Rox, si Lord po ang kakampi po natin. Hindi naman po siguro maibabasibas papunta dyan ang ating ingkong kung di po will ni Lord. Totoo ka, Tia Delica, ha? Na mangyari ang lahat ng mangyari, di ba, Sir Rox? Sinabi mo ba? Malalakas lang po ang loob nila at matatapang bumalandra. Kasi, Sir Rox, naka-dollar at euro ang sign na nakikita ng kanilang mga nagdudumilat na mga mata na makukolekta. Totoo yan. Win or lose, sila ang jackpot, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Pero barya lang po yan, Sir Rox. No problem yan sa mga dutae. Sa dami ng kanilang mga jet plane, saka kingdom na pag-aari, at mga may kayamanang di po nila maipaliwanag kung saan balon po nila nahukay. Ang tanggol ng aso, eh. No problem yan sa mga dutae. Sa dami ng kanilang jet plane. Ano to? Ang pinagtataka ko lang po, Sir Rox, bakit puro po yata nangingintab na puti ang tagapagtanggol po ng kalawakan? Dinuduraan at minumura at di daw siya papayag pailalim sa mga yawang puti. O bakit ngayon siya ay napaliligiran ng mga ermitanyong puti? Ay nako naman, ingkong. Lahat ng idinura mo sa lupa, mukhang hinimuran mong pabalik. Shame on you. Talagang nag-iisa kang dakila at hari ng mga pulpol. Pero kahit anong astig mo at yabang mo, ikaw ngayon ay isa na lang dakilang surot. Malapit ng tirisin kasi wala ka ng silbi. Ang power at kayamanan mo ngayon di kayang bilhin ng kalayaan mo. Karma is real. What you reap is what you sow. Dito po pinatutunayan ng ating banal na Diyos. Do not underestimate the power of God. Talagang hindi pwede. Wala pong utang na di po pinagbabayaran. Malupit po talaga ang tadhana. Pag naningil po, pabalik. Enjoy your vacation, ingkong. At matuto ka po sanang magrespeto at matakot sa Diyos. Hintayin na lang po natin ang husay ng mga aliporis mo pagdating ng tunay na laban. Sa pula ba o sa puti, matulog ka po ng mahimbing. At darating din po tayo sa pinaka-exciting part
ng paglilitis mo. Sana ingkong ay maintay mo pa ang takdang panahon. Sweet dreams sa iyo, Mr. Harry ng Sablay po eh. Wala na yan, Tia Deli. Ang hirap matulog nang wala ka naaamoy na buhok. Ha? Rolando Ignacio, shoutout. Malamang yung gagastusin niyan pera ng Pinas yan, bilyon-bilyon na dapat na pakikinabangan ng mga Pilipino mapupunta lang sa kawalan dahil sa katangahan ng ilang mga Pinoy. Totoo yan, Ronaldo Ignacio. Tia Deli ulit to. Dan Bartolo, shout out. Totoo yan, bibigat bulsa nila sa laki ng matatanggap na pera para ipagtanggol ang demonyo. Totoo. DJ Siopo. Si Rox, bigatin ba ang abogado ni Digong? Tawa-tawa ka. Patunay lang yan na ang kaso ni Digong ay delikado dahil malaki ang chance na makulong si Digong. Dahil na rin sa kanyang mga personal admission na under oath. Ang mga abogado kailangan talagang marunong magpalusot, marunong mag-spin ng katotohanan. Kaso si Rox, hindi naman Philippine Court ang ICC. Hindi sila tanga para hindi ma-figure out ang mga palusot ng mga defense lawyer. Hindi naman basta-basta mga abogado ang ICC judges. Totoo yan. Tsaka hindi nga, tagal nga yan 3 JCO bago nag-issue ng warrant of arrest. 7 taon. Oh. 3 JCO ulit to. Si Rox, totoo yan sinabi mo na ang lungkot ay siyang magiging dahilan ng paghina ni Digong. Ganito kasi yan. Ang katawan ni Digong dati sa normal na kalakaran dyan sa Pinas, pagkain, mga kasama sa buhay, sa bahay, kausap araw-araw, mga politiko, nasusunod anuman ang gusto niya, matapang siya, halimaw siya, walang nakakatanggi sa kanya kahit sino pa siya. Tapos biglang-bigla pag uwi niya mula sa Hong Kong, hindi na niya nakita ang kanyang bahay. Biglang nag-iba ang kanyang paligid. Ang dating maingay na paligid niya, biglang naging 4 corners ng isang kulungan. Mabibigla talaga ang isip mo at katawan. Yung bang na-irritate ka sa isang bagay tapos biglang nawala ng ganun-ganun na lang. Kahit padalawin siya araw-araw ng mga anak niya, hindi sapat yun para makapag-adjust ang emosyon, utak, katawan niya. Totoo yan, 3J Soap. Sabi ko nga eh. Diba? 3J Soap ulit. Ito pa si Rox. Di bali sana kung ang iintayin lang ni Digong 1 linggo o 2 linggo pagkakulong at babalik na siya sa dati. Kaso hindi. 6 na buwan pa ang iintayin niya para simulan ang hearing sa kaso niya. 6 na buwan, kakayanin ba ng isip niya ang ganong katagal? Hindi siya makapunta sa karinderya. Walang kulambo, walang bongo na utusan niya. Siguro kung bata-bata pa si Digong, mas malamang na maka-adjust siya agad. Pero sa edad niyang 80 years siyang nahirate sa kasamaang ginawa niya. Tapos biglang naputol eh. Bibigay nga hindi lang physical health niya. Malamang bibigay nga ang physical health niya malamang sa alamang pati mental health, emotional health niya bibigay na rin. Totoo sabi ko sa iyo, di ba? Bibigay yan. Tapos makikita niya pa yung si Hanilet. Hindi naman niya mayakap. Hindi naman niya mayakap man niya. Sa loob lang ng 1 oras, lalayas na naman si Hanilet. Moka Uson, dalawin mo naman yung boss mo. Moka Uson. Moka Uson. Naging PCO rin pala itong si Moka Uson na to. DJ Siopo. Kapag physically unfit si Digong na dumalo sa hearing niya,
eh di mas lalong tatagal ang kaso niya. At kung dumating pa ang panahon na yan, ang abogado lang ni Digong ang panalo ang bulsa. Totoo, tawa-tawa ka. Hindi nga eh. Bukas, pag-usapan natin yan. Na dapat sanang ginawa ni Digong kung talagang siya ay isang atapang-atao. TJ Shop ulit oh. Si Rox, tinakot pa ni Cayetano si General Torre na maaaring makulong daw ng 4 na taon. Eh, sinagot siya ni General Torre, go ahead, file a case para doon na lang tayo sa korte magdiskusyon. At naipaliwanag na maayos ni Atty. Claire ang senaryong ito at pabor na pabor kay General Torre kay General Torre. Itong si Cayetano, abogado siya at alam niyang hindi mananalo ang argumento niya sa korte. Papalakas lang yan. Aba, di rin nagpaawat si Kimo. Hahatakin daw niya si General Torre kung mag-utos si BP o si Digong. Wow ha. Boss niya daw ang mag-order kung iko-contempt niya si General Torre. Oy, mga Pilipino, hindi po kayo mga boss. Hindi po kayo ang boss ni Kimo. Ayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa tanghaling tapat na si Digong at BP ang boss niya. Kayo mga Pinoy, mga busabos lang. Totoo yan. 3J Shop ulit oh. Si Rox, bakit tahimik si Jinggoy sa third hearing ni Amy? Ba't wala ata? Natakot ba? Baka mag-trending siya na convicted pala siya since last year. Itong si Bato ayaw paawat ha. Sige lang, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Baka mapadali na rin ang warrant of arrest niya. Sige siya. Nandiyan na nga eh. Imbis kasi na asikasuhin ang contingency plan niya, kung sakaling dumating na panahong aarestuhin siya, may plano na siya. May plano naman na talaga. Magtago, yun ang plano niya. Diba? Kalat niyo. Diretso. Basta ako, Francis Leo patay tayo dyan. No? Wala na nga eh. Hindi na nga tatakbo eh. Libreng bigas at libreng kalabasa sa lahat ng mga Pilipino mula Apari hanggang Hulo. FLM sa Senado ay solve lahat ang problema nyo. Kaya FLM tayo, patay tayo dyan. Peace. Wala na yan, friend. Florentino Bendulo, shout out. Mano-mano na lang dapat. Patrick Gomez, shout out. Sobrang bigat ng kaso ni Digong kasi galing na mismo sa bibig ni Digong na maaari na siyang pinatay at hirap gibain ng depensa sila Las Cañas at Cotabato na mismong pumapatay. Totoo. Wala na yan. Pera-pera na lang yung mga abogado niya. No? Yung mga minura niyang puti, ngayon, sa puti siya aasa. Palagay sa puti, tanga. Talagang maganda, ha? Florentino Bentul. Tumanda na lang ako, hindi ako nakaranas sa sorbet. Parehas tayo. Balik mano-mano na lang. Dami niya. Florentino ulit, oh. Ang daming tanga sa Pinas. Dami nga, nasyak nga ako eh. Yannick Ordobe, shout out. Bigatin yung 140 million man tapos magdadagdag pa. Nako po, ubos ninakaw nila. Totoo yan. Bong Flores, shout out. Masyado lang tinakot ni Digong Demonyo ang mga tao. Sa totoo lang, napakaraming krimen nung panahon ni Digong Demonyo. Totoo yan, Bong. Friend Jun Lagon Pastor, shout out ha. Jeff Ramos Nak, shout out. Boyong Kong Balong, shout out. Mission accomplished mga friend ha. Thank you ulit. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Hanggang bukas po muli. Martes Santo na bukas. Ilang araw na lang oh. Papako na naman ng Panginoong Hesus. Na minumura lang nitong halimaw na si Digong. Magandang gabi po mga boss. Sakto, 1 oras tayo. Oy, ano ho ang masasabi ninyo dito kay Harry Roque? Dapat na bang madisbar? Mahaba pa ho yung sinasabi ng gago yun. Pinutol ko lang at pinakita ko lang.
kung ano yung ipinagtatanggol niya ang uring nilalang ni Satanas.